Kilala ba ninyo si Trillanes? Di ba nagrebelde dyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril, nagmarcha doon, inagaw yung Peninsula na hotel, nagbarake doon, pagdating ng pulis, ang mga duwag ng bulol, nagsurrender ka agad, tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago, nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante, parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may retainer yan, totoo yan, mga malalaking negosyo, natatakot sa kanya. Pagkaduwag niya, putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba? Makipagpatayan ka. Yan ang una. Sino ang sunod? You have the evidence. Go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, do not f*** with our dignity. Iyon mga kababayan, I am not the Filipino for nothing. Hindi po ako katulad ni Trilliling mga kababayan. Napahiya po dito sa international community itong si Trillanes at sa mga international media mga kababayan. Panoorin niyo po ang nag-trending na video ito ni Trillanes na pagkapahiya bukod pa dito sa pagkakapahiya niya sa pagka-real talk ni Tatay Digong sa kanya. Kaya pala galit na galit itong mamang ito kay Pangulong Duterte. Panoorin niyo po ito mga kababayan, at ito pong media international ay talaga naman talagang napahiya po ng tuluyan itong si Trillanes dito. Not easy for me to judge, but looking at the comments made by members of the public in Manila to news agencies, they're saying things like, the streets are safer now. Here in the Philippines, we needed a ruler with an iron fist. These are quotes from the general public. That seems to be the mood. The ratings for Duterte still remain high, 75% approval rating. I'm just wondering whether your comments, which are constantly negative, are out of tune with ordinary Filipino opinion. Well, Out of tune ka daw. Ang comment mo, sabi ng international reporter or anchor. Ha? Ang mga tao ay gusto si Pangulong Duterte at gusto nila ang programang War on Drugs. Ha? Bakit ikaw, negative ang comment mo? Ano ang masasabi mo dito? Trillanes, sagot! With ordinary Filipino opinion. well, the numbers that you mentioned are the latest numbers way back in March. But if you look at where his numbers were when he assumed office, it went as high as 92%. So in less than a year, it went down by 17 percentage points. And I believe the numbers, believe me, Senator, if a in Western June would be much politician could worse. command 75% approval ratings, they would regard that as the happiest day of their life. Believe me. Not easy for me to judge, but Pinagtawanan siya dito. Believe me, Senador, yung 75% no, na ratings ng mga ibang mga leader sa ibang bansa ay napakataas na nito at happy na sila. Ngunit ikaw may namaliit mo. Ang palusot ni Trillanes mga kababayan, dahil daw si Pangulong Duterte nang umupo bilang Pangulo noon ay 92% at ito daw ay bumaba ng 75%. Tila baga gusto niyang sabihin na bagsak na ang kredibilidad at trust ratings ni Pangulong Duterte. Nabutata siya dito sa international anchor or reporter sapagkat mga kababayan, ito pa lang 75%, bagamat bahagyang bumaba ito sa kay Tatay Digong, mataas pala ito sa ibang mga leader sa ibang bansa. Grabe mga kababayan! Ulitin nga natin. 52%. So in less than a year, it went down by 17 percentage points. And I believe the believe numbers, me, Senator, if a in Western June would be much politician could worse. command 75% approval ratings, they would regard that as the happiest day of their life. Believe me, that is the happiest life of their life, no? Yan na daw ang pinakamasayang araw, day or sa kanilang buhay pagka ito po ay nakakuha sila ng 75%. Believe me, natatawa na lang dito sa kabubuhan kay Trillanes ito pong international anchor mga kababayan. Yan po ngayon ang napakasigasig po ng mga kababayan na talaga naman nandyan sa ICC na illegal di umanong pakikipagsabwatan. At di umano mga kababayan, ayon dun sa mga ex-marines or ex-soldiers, itong si Trillanes ay tumatanggap di umano
ng pera mali-malita para sa ICC. Ano ang katotohanan dito mga kababayan? Nakarating na po ito sa ICC at dito kay Attorney Kaufman. Ngayon, paiimbestigahan po niya ito. Kaya delikado si Trililing dito mga kababayan. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Samantala, paki-like naman at paki-share, paki-subscribe na rin ang bidyong ito. Malaking tulong na po yan sa amin na mga content creator, lalo na po kung DDS supporters ka at dahil DDS vlogger kami at ito po ang aming ginagawa ay organic mga kababayan. Wala pong bayad ito. Katulad ninyo, katulad ko, lahat po tayo ng mga DDS supporters ay puro po organic. Ibig sabihin, kusang suporta po ito, kusang loob po natin ito ginagawa. Bakit? Kasi po, pag naupo si Vice President Inday Sara Duterte, makikinabang po tayong mga maliliit. Duterte lang po ang nagtanggol sa atin laban po sa mga oligarch, sa mga tambaluslos, magnanakaw na mga politiko, abusadong mga pulis, abusadong mga sundalo, lahat po ng mga iligalista, sindikato ng droga, Duterte lang po ang nagtanggol sa atin, mga kababayan. Kaya ngayon, ipagpatuloy na po natin ang atin pong pag-uusapan. Ito pong mga video mga kababayan ay makukuha po natin sa ABS-CBN. Kaufman gustong busisiin ang paglahok ni Trillanes sa kaso ni Duterte sa ICC. Dapat po ito mga kababayan, linawin po ito. Kasi nga po, ano ba talaga ang papel ni Trillanes? Bakit tila inapakalawak po nito? At sino po ba talaga yung secret na nakikipag-meeting? Sino ba ang ka-meeting nito? Si BBM o yung ICC? Mga kababayan, ngunit dahil nga po sa ABS-CBN po ito, as usual, tatabunan po natin yan mga kababayan. Ha? Papakita ko lang po sa inyo, ayan o. Ayan o, si Kaufman po ang interviewin dito. No, magsasalita po si Kaufman tungkol po kay Tatay Digong. Okay? So ngayon, bago ko po yan i-play mga kababayan, alam nyo po, magka-copyright sa ABS-CBN at alam nyo naman po, alam ng lahat, na wala po tayong bayad o sahod kanino mang politiko, lalo na sa mga Duterte. Tayo po rito ay organiko lang po, voluntaryo tayong tumutulong para po mailagay muli sa Malacanang ang Duterte. Kaya ngayon, tatabunan po natin. Your concern. Di naman mo kayo magsisisi dito dahil naggwagwapuhan naman po yung mga yan. Sana all. Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Okay. Wanan. BMR. Naggwapo ka man dita. Sana all. To grab the gun of one of the four policemen. Apat na araw matapos ang confirmation of charges hearing, bumisitang muli si Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman sa kanyang kliyente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. He suffers from the cold, but he has been kept warm. He has a lot of clothes, which we provided him with, and so he's been taken care of. Muling iginit ni Kaufman na mahina umano ang mga ebidensya laban sa dating Pangulo at biktima lang umano ito ng politika. Gusto ngayong busisiin ni Kaufman ang partisipasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Yari ka, Trililing! Bubusisiin na ni Attorney Nicholas Kaufman ang partisipasyon mo sa illegal, no? Or pakikipsabwatan mo dito sa ICC. Ayan na mga kababayan. There's no secret about Trillanes' distaste, if I can put it that way, for the former president. He's been involved in this case right from the start. Trillanes, a known enemy of Duterte, admitting himself that he was bringing witnesses to the ICC. Ability to protect witnesses. Then, Bit-bit ang mga artikulo mula sa Philippine media. Inisa-isa ni Kaufman ang mga pahayag ni Trillanes at dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla na Naku, yari kayo mga kababayan. Bit-bit pala ni Attorney Nicholas Kaufman ang mga artikulo or mga newspaper galing po sa Philippine media na ito po ay mga salita ni Trillanes at saka ni Boying Remulla. Naku mga kababayan, di ba si Boying Remulla may mga pronouncement siya noon na hindi tayo makikipag-ugnayan sa ICC, tapos ngayon inamin niya na nakipag-meeting siya sa ICC. Grabe mga kababayan, bookingan to the blues na po ito.
Sayang ang wrinkles! Tawa-tawa rin kayo mga kababayan. Huwag po kayong mag-alala kasi nga po, parating na po ang the day of reckoning. Kaya dapat po tayo chill, relax, mag-enjoy. Ipasa po natin sa kanila ang mga wrinkles ng mga stress. Itawa po natin para mabanat po ang ating mga pagmumukha, mabawasan po ang ating mga piligis. Okay, kabayan? Okay. Kukumpirma sa umano'y pagtutulungan ng pamahalaan at ni Trillanes hinggil sa paghahatid ng testigo at ebidensya sa ICC. Pinag-aaralan ngayon ni Kaufman na hingin ang disclosure o paglalabas ng prosekusyon ng mga record ng pakikipag-ugnayan nito kay Trillanes. Yari ka. They can refuse. Then I can go before the pre-trial chamber, before now the trial chamber, should we need to, if the case gets confirmed. Nauna nang ipinaalala kay Kaufman ng Malacanang at mga abogado ng drug war victims na 2017 pa gumulong ang proseso sa ICC nang ihain ang unang komunikasyon tungkol sa mga umano'y patayan sa Pilipinas. Sa pahayag namang ipinadala sa ABS-CBN News, kinuwestiyon ni Trillanes ang tila pagpapahiwatig ni Kaufman na iligal ang kanyang mga ginawa. Si Trillanes ang naghain ng supplemental communication sa ICC laban kay Duterte noong 2017, kaya natural na may ugnayan sa korte. Samantala, hindi pa malinaw kung si Kaufman pa rin ang magiging abogado sakaling tuluyang litisin ang dating Pangulo. Paliwanag niya, kinuha siya ng pamilya Duterte para sa pre-trial proceedings. Obviously, if it be decided that I stay on, and as I said, it's subject to negotiation, then I will probably stay with the same team, yes. People think I'm getting paid bags and bags of money to represent the former president. Well, and so if I was being paid bags and bags of money, trust me, I wouldn't be going around on my bicycle. I'd be going around in a Mercedes or a Bentley or something more appropriate. Inaabangan naman ng depensa ang desisyon sa kanilang mga apela. Grabe, napakasimple ni Trillanes mga kababayan sa ni Attorney Nicholas Kaufman. Nagbabike lang siya papunta diyan sa ICC. Grabe Ibig sabihin nito talaga ay nakita ito sa bagay pinagkatiwalaan po dito ni Tatay Digong at saka ni Vice President Sara Duterte At siya nga ngayon. Ako mga kababayan, kung ako tatanungin gusto ko si Attorney Nicholas Kaufman lalo na nung makita ko nito. Sa akin lang, sa personal ko nito mga kababayan, kasi kayo baka may iba pa kayong gustong ilagay na abogado diyan, bukod kay Attorney Nicholas Kaufman. Baka may nakita pa kayo, baka may alam pa kayo na mas magaling. Pero para sa akin, napakahusay po ng nilatag ni Attorney Nicholas Kaufman. Oo, mga kababayan, completos ricados talaga. At yung mga datos na bitbit niya, hindi po talaga kaya nilang baliktarin or gawing chismis or katatawanan. Sapagkat napaka-reliable po ang mga hawak na mga ebidensya ni Attorney Nicholas Kaufman. Kaya mga kababayan, para sa akin ito personal ko lang naman na opinion. Sana manatili si Attorney Nicholas Kaufman. Well, para din sa akin, nandun ako kung anong desisyon ni Tatay Digong at ni Vice President Sara Duterte. Pag sinabi ni Attorney ni Tatay Digong na manatili, ay go tayo. Pero pag sinabi ni Tatay Digong na palitan, papalitan. Kasi siyempre, si Tatay Digong at si VP Inday Sara lang talaga ang dapat dito masunod mga kababayan. Basta sa akin, para sa akin, payag ako manatili si Attorney Nicholas Kaufman. Sa inyo mga kababayan, tatanungin ko kayo, payag ba kayo na si Attorney Nicholas Kaufman na lang ang magtuloy-tuloy in case po na umabot po ito sa pagtatrial na nga ng kaso kay Tatay Digong. Nakitaan ko kasi si Attorney Nicholas Kaufman kabayan Naalala nyo, di ba? Nilatag ni Attorney Nicholas Kaufman. At doon ako na-touch nang sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, sinabi sa kanyang Tatay Digong, Nick, go ahead, do your job. Sabi, di ba? Na kasi English hindi ko masyado, pero natatandaan ko lang para bagang ipinagpaubayan ng Tatay Digong at nagtitiwala si Tatay Digong sa kakayahan ni Attorney Nicholas Kaufman na kaya siyang ipagtanggol ng naayon sa batas. Di ba? At maayos na may pagtatanggol si Tatay Digong patungkol po dito sa kanyang kinakaharap na kaso. At ang husay talaga ni Attorney Nicholas Kaufman dahil binibigyan pa nila ng encouragement of words si PRRD para hindi po hindi po bumagsak ang kalooban, yung espiritu ba patuloy na maging mataas ang kanyang dahil sa napakarami po mga Pilipino, mga taong bayan na kusa pong pumupunta dyan.
sumusuporta po dyan, pumupunta po dyan, no? Para po mag-support kay Tatay Digong. Mga OFW, legit na mga OFW na galing po sa kanilang pinaghirapan, yung perang ginastos dyan. Unlike naman dun sa kabilang banda, mga kababayan, itong mga biktima di umano ng AGK, yung isang nanay, ang kanyang anak, na biktima sa riot at sa mga prat-prat. Sabi pa nga ng isang nanay, "Nanglahil sa prat-prat na yan! Namatay ang anak ko!" Diba gumaganong-ganon siya, mga kababayan? ang galing-galing ng drama pagkatapos ngayon. Salamat! Pabigti sa anak ko! Hindi nakalabas si Duterte! Gago! Ang tanda-tanda mo na, gaga ka pa rin. Sorry ha, pero alam nyo ako, naniniwala ako pag mga matatanda dapat nire-respeto eh. No? Pero pag matanda kang wala kang pinagkatandaan, hindi ka rin dapat nire-respeto eh. No? Kasi ang respeto na tinatawag, binibigay po yan sa karapat-dapat. Pero kung isa ka namang hunghang, isa kang matandang walang pinagkatandaan, abay dapat hindi ka rin nire-respeto. Kasi pag nirespeto ka, ang nagre-respeto sa'yo madadamay din sa kagaguhan mo. Di ba? Isipin mo yun, mga kababayan. May video siya na kumakalat na noon, umiiyak siya, sumisigaw siya. Sinisisi niya yung prat-prat na matay ang kanyang anak. Pagkatapos nito ngayon, ate, nanay, inang, magkano ba ang dahilan? Magkano bang ginastos mo dyan? Sino ba? I-disclose nyo nga. Hindi naman yan confidential funds eh. Unless kung galing sa confidential fund. Kanino galing na confidential fund? Yung pinamasahe nyo dyan. Huwag na po tayo maglukuhan dito. Ang hirap. Ay, puro pares lang naman tayo sa itsura ninyo, Nay. Hindi ko po kayo tinatawaran. Pero, hindi po basta-basta makakaipon ka ng milyon. Alam po natin yan, milyon po ang gastos papunta dyan. Pamasahe lang. Pang accommodation. Ako nga lang, naghunggong lang ako, napakalaki ng ginastos eh. Wala pang bayad yung, wala pang visa dyan ha. Hindi, totoo mga kababayan, nung naghungkong ako, no? Naghungkong kami. Dalawa lang kami ha. Naghungkong. Malaki-laki ang ginastos namin, nasa mumurahing hotel pa kami. Eh dyan ba sa Netherlands may mumurahing hotel dyan? Wala naman siguro dyan. 195 short time. Di ba? Sa Hong Kong, kahit papaano, may tigi 1,200, 1,500, 2,000. Kaya nga lang, medyo pag chabi-chabi ka, kalahati lang ang katawan mo. Ang pupwede doon. Ang liliit talaga, promise mga kababayan. Grabe, as in, para lang ano, no? Parang mga CR lang ng ibang mga hotel. Yung mga, hindi ko naman po sa inaano yung Hong Kong, ano, kasi napakaganda naman din talaga ng Hong Kong. Kaya lang, syempre, pagka wala kang budget, abay doon ka talaga sa mga hotel na mga para kang nakabartolina. Oh, alam nito ng mga kababayan nating OFW, hindi ko po minamaliit, pero pag wala kang budget, yan na nga mga kababayan ha, wala kang budget, pagkatapos low budget ka lang, pupunta ka ng Hong Kong. Hong Kong pa lang yan. Sabi natin, nilalang pa lang natin ng Hong Kong kasi in compare doon sa dahig sa Netherlands, Europe yun, mga kababayan, at mayroon pa yun mga papeles na napakakapal. Pero kayo, mga inang, hindi ko rin kayo inaanuhan ha. Hindi naman siguro kayo talaga travel eh. Yung isa naman, si nanay, Aling Sheila, grabe kayo, Nay. 2024, binintang nyo pa kay Tatay Digong. Ito, nagtatanong lang ako, nanay ha. Hindi ba kayo bangag? Hindi kayo bangag, Nay. Kasi kung nasa tama kayong katinuan, abay mag-isip-isip naman kayo. Alam nyo, ako naniniwala din ha, yung mga matatanda, nakakakarma din yan. Oo, pag nanalangin po ang mga matatanda, nakakakarma yan. Pero pagka ang matanda rin ang na gumagawa ng mali, nakakarma rin yan ng mga bata eh. Oo, may karma din yan. Hindi naman po pwedeng kayo lang, no? Isipin nyo mga kababayan, 2024 pa yung kanyang anak namatay. Nagsalita na mismo yung puninarya. Sino pala yun? Tapos ang kapal na mukha nyo, nandun kayo sa dahig. Yung isa naman si babae na anak yata, no, ni nakaganon ng ngipin, Bugs Bunny. Anak yata yun ni Bugs Bunny, yung andyan ngayon na naging congressman na ng party list. Ayoko na ng pangalanan, baka mamaya sensitive itong mga hinayupak na to eh. Basta si Bugs Bunny, kilala nyo na yon. Na parang tinubuan ng mukha. Yung ngipin na tinubuan ng mukha, ganon. O, kilala nyo na yon. 'Di ba?
Kawig din na Tabi. O, kilala niyo si Tabi siguro, si Tabinge. Di na natin papangalanan. Aba nang tinatanong siya, hindi niya masagot kung ano ba talaga 2017, 2019. Doon pa lang bagsak ka na kung sa interrogation talaga, bagsak ka na Di ba? Halimbawa dito yan sa ating kaso, pag tinanong ka na ng mga pulis o mga abogado, pag yan ang sagot mo, halimbawa may kasong murder, babagsak ka na yan sa homicide. Babubutasan ka na Dahil nga sa hindi mo mai-distinguish talaga Tandaan mo ang kasong pagpatay or murder sa Pilipinas, heinous crime. Mayroon yan dapat verdict na beyond reasonable doubt. Kung mayroon lang doubt na maliit, wala ka na, talo ka na. Iyan hindi ba napakalaking doubt? Hindi mo masabi kagad 17, 19? Di ba mga kababayan? Yan po yun ang ating sinasabi dito. Ituloy natin si Atty. Nicholas Kaufman kung siya pa ba talaga ang magiging abogado ni Tatay Digong. Inaabangan naman ng depensa ang desisyon sa kanilang mga apela, kabilang ang issue sa detensyon at hiling na interim release ng dating Pangulo. Isang bansa ang handang kumupkup pansamantala kay Duterte, pero nilinaw ni Kaufman, hindi Pilipinas ang tinutukoy na bansa. Pero giit niya, dapat nang pauwiin sa Pilipinas ang dating Pangulo kung mapapatunayang mahina ang kaso. Bukod naman sa detensyon, hinihintay rin ang desisyon sa mas malaking apela kaugnay sa jurisdiksyon ng ICC. Ayon kay Kaufman, inaasahang ibababa ito anumang araw. Kapag pinanigan ang depensa, guguho ang kaso. Pero para sa mga abogado ng mga biktima, malabong kontrahin ng korte ang sarili nitong kapangyarihan. Zen Hernandez. Ayan mga kababayan Ito mismong ABS-CBN po ito ang nagbalita at sinasabi nila, alam naman po natin ang ABS-CBN, kontrapilo po ito kay Tatay Digong, di ba? At sinasabi nila rito na mayroon pong bansa na handa pong kupkupin si Tatay Digong pag sakasakaling temporary release dyan sa ICC. At hindi yun ang Pilipinas, di ba? So mayroon po talagang interesadong bansa na doon kupkupin si Tatay Digong. Isipin nyo yun mga kababayan. Mayroong bansa na handang-handa si Tatay Digong na kupkupin. Pero ang Pilipinas na pinaglingkuran niya ng halos mahigit ng kanyang buhay, dito ngayon, siya ngayon pinahirapan, hindi siya tinatanggap. Bakit? Sino ba ang presidente dito? Yung presidente lang naman dito ay yung walang utang na loob na Marcos Jr. Matapos irespeto, ipalibing ang kanyang ama na matagal na nilang binuburo, di ba? Matagal na nilang pinipreser ang kanilang ama doon sa Ilocos, ang Duterte lang naman, yung Tatay Digong na pinakidnap niya dyan sa Dahig. Yun lang naman ang nagrespeto. Ngunit anong ginanti nitong bangag? Palibasa, bangag mga kababayan, pinakulong niya, pinakidnap niya itong si Tatay Digong. Ang bilis-bilis ng eroplano. Wala pang 24 hours, andoon na si Tatay Digong sa Dahig. Mantakin niyo yan. Sana, ganito rin kabilis ang ginawa ni Marcos ngayon sa mga kababayan nating OFW na andyan sa gera, no? Andyan ngayon naiipit sa digmaan ng Iran at ng US at ng Israel. Ganyan sana siya kabilis, mga kababayan. Wala pa sanang 24 hours. Napakalaki naman ng eroplano. Nasaan na yung eroplano na yun, BBM? Ipadala mo na yun ngayon doon. Kung kay Tatay Digong kinaya yung gastusan Ngayon, sasabihin naman ng iba dyan mga tanga na mga loyalista, may ebidensya ka ba, BMR, na hindi si BBM ang gumastos noon? Ay, sino pa ba? Sige nga, may ebidensya ka rin ba magpapatunay na yung eroplano na yun lumipad ng walang gasolina? Sige nga, ilabas mo rin ang ebidensya mo na yung eroplano na yun lumipad ng walang driver. Ilabas mo rin. Ilabas mo rin ang ebidensya. Diba? Ganun katanga itong mga loyalista, palibasa loyalista nga, ganun nga Ping tae ang mga nasa utak, di ba? Ganun sila mag-comment. Sasabihin mo, wala daw, hindi daw si BBM. Sino pa ba? Sino ba? Sasabihin, wala kang ebidensya. Wala ka rin naman ebidensya na walang gasolina yung eroplano, na walang driver ang eroplano.
O, lilipad ba ang eroplano papuntang Dahig nang walang gasolina? O, lilipad ba yung eroplano nang walang driver, walang piloto? O ngayon, kailangan pa ba ng ebidensya? Kung kailangan, ilabas mo. Ilabas mo yung multo pa lang nagbaniho papunta doon sa Dahig. Di ba gago ka lang pagka may mailabas ka na multo? Di ba mga kababayan? Gaguhan lang ang kanilang mga komentaryo. Di, ano pa ba ang ating i-react sa kanila? Di gago rin, di ba? Ayan mga kababayan. So, lipat na tayo dito. So ito mga kababayan, ang isa sa pinaka-latest kay Tatay Digong, panoorin muna natin. Naninindigan ng ICC na dapat manatili sa kulungan si FPRRD. Muli nitong tinabla ang argumento na dapat siyang palayain dahil sa health reasons. Pero paglilinaw po, sa ating mga manonood, hindi pa ito nangangahulugan ng hatol ng ICC sa confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Kevin Manalo. 2 beses nang natalo sa kanyang interim release request si Duterte noong nakaraang Setyembre at Nobyembre. At nitong Enero, nang magdesisyon ng korte na mananatili siya sa kanyang detention. Umapela dito ang depensa. Old, tired and frail na si Duterte ayon sa kanyang waiver. Sa medical assessment, hindi raw fit to stand trial si Duterte at ang kanilang report ay patunay umano sa risk assessment na hindi kayang tumakas, manakot ng mga testigo o magsagawa ng anumang krimen ang 80 taong gulang nilang kliyente. Pero dahil hindi raw pinansin ng korte ang report mula sa kanilang kampo, ang tinatawag nilang new fact tungkol sa umano'y hindi magandang kalusugan ng dating Pangulo, nag-commit anila ng errors of law and of fact at abuse of discretion ang ICC. Sa 29 na pahinang isinapubliko ng ICC, nanaig ang desisyon ng Appeals Chamber. Patuloy ang detention ni Duterte. Isa-isang pinaliwanag ng ICC ang mga dahilan. Una, walang bagong medical information sa report ng depensa at mas updated at neutral ang panel's reports kung saan idiniklara ng mga independent medical experts na maayos ang kalusugan ni Duterte. Matagal nang malinaw ang patakaran ng korte. Hindi tatanggapin ang medical reports mula sa magkabilang kampo, depensa man o prosekusyon, para mapanatili ang impartiality. Pangalawa, legal ang risk assessment, hindi medical. Hindi raw dapat ito pinaghahalo gaya ng ginawa ng depensa. At panghuli, walang procedural unfairness sa ginawa ng pre-trial chamber. Patas at may konsiderasyon din ng korte sa kalagayan ng suspect. Dahil dito, sabi ng Appeals Chamber, rejected ang kabuuan ng apela ng depensa. Sa madaling salita, tuloy ang detention ni Duterte sa The Hague. Tila inaasahan naman ng depensa ang desisyon ng ICC. Sa pahayag ni Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni Duterte, nasabi na raw ng dating Pangulo ang kanyang pananaw patungkol sa kanyang detention. Dagdag pa ni Kaufman, naniniwala siyang ang desisyon ng ICC ay tila isang polisiya, kung saan hindi nila isinasaalang-alang ang anumang kondisyon ng isang suspect sa kasong crimes against humanity. Wala namang komento ang prosekusyon sa desisyon ng korte. Para sa Agenda Weekend, Kevin Manalo. Alam nyo mga kababayan, ito pong pangyayaring ito ay inaasahan na po rin natin. Kasi nga po itong ICC, hindi na po sila sumunod sa due process. Una, patuloy po natin dito iginigiit, no? Na ang mga Pilipino kinakailangan po bago dalhin sa ibang bansa ay dumaan muna sa due process or sa local judicial authority. Hindi po yan nagawa. Saksing buhay po tayo na i-live po natin ang video na yan na mula po sa pagbaba ni Tatay Digong galing Hong Kong sa NAIA Terminal 3 ay diniretso po siya ni Torre dyan nga po sa Villamor Air Base. At nang pagkatapos Villamor Air Base, diretso na po sa Dahig. Yun pong nangyari mga kababayan. Wala po tayong makikita na local judicial authority court ng Pilipinas. At ito naman ay nandoon naman nakasaad din sa Rome Statute ng ICC na dapat dumaan muna sa ganong proseso. Pero ang Pilipinas man at ang ICC man, parehas nila, may batas na ganito, pero parehas din nila ito nilabag. Bakit mga kababayan? Ang tanong kasi dito, hindi po bakit, magkano ang dahilan? At sino ba ang nasa likod niyan?
Ayon kay Attorney Kaufman, paiimbestiga niya si Trillanes. Mga kababayan, siguro baka napanood na rin Attorney Kaufman ito pong mama na mga ex-marines o ex-sundalo na nagsalita patungkol nga po dito sa pangyayaring ito. Panoorin lang natin mga kababayan. Bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan? Samantalang ang buhay namin, sir, palubog na rin ang araw. Ang sinasabi namin, sir, mga katotohanan na lamang sapagkat ano pa yung oras namin para maglahad ng kasinungalingan, pari-parehas na bantay na mamamatay, may mauna at may mahuli. Wala pong bayad ang paglalahad namin. Kung dinidiscredit yung credibility namin, ito na yung tamang pagkakataon para mabayaran. Bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan? Ayan mga kababayan. Kasi po ang mga ex-marines or ex-soldiers na ito na nagbulgar at buo na po mga kababayan ang puzzle. Dati, ang mga puzzle noon ay puta-putake or putol-putol. Diba? Pero nang lumantad po itong 18 at ngayon po ay sinasabi mayroon pa pong 100 mahigit na iba't ibang mga taong lalantad. Bukod pa po ito sa mga susuporta po dito sa mga ito na mga Bangsamoro at mga MNLF. Mayroon pang aktibo daw pong mga kapulisan, mga kababayan na kasama itong mga ito na lalantad din. Kaya dito na po mga kababayan, ngayon lang, no, kanina lang, nabalita na itong si Marcos Jr. ay lumipad na papuntang New York, no? Ano kaya yun? Magpapa-opera kaya ng kanyang diverticulitis? Di, mga tanong lang po yan mga kababayan, ha? Or gaano siya katagal doon? Or ano ba talaga ang kanyang pinunta doon? Ang sabi, makikipag-ugnayan yata sa UN, mga kababayan. Pero ngayon ba yan dapat? Kaya hindi pa pwedeng tawag-tawag na lang? Dito sa ating bansa ngayon, critical po napakarami po ng mga kailangan niya ritong asikasuhin. Palibhasa, itong presidente natin, ang dapat ay tawag dito ay bukod sa bangag, Mr. Travel President. Biyahe ng biyahe. Ito po yung ano natin, messenger. Hindi na po ito presidente, messenger na lang po kasi. Layas ng layas Di ba? Alis ng alis, punta sa ibang bansa Enjoy na enjoy. Di ba? Tapos imbis na magtipid, nakita pa nung nakarang araw, o nakarang gabi, ang dinner nila, matindi mga kababayan. Waldas na naman ng pera ng bayan. 'Di ba? Pero ang issue sa atin dito ay matinding pagnanakaw, corruption plus ito nga pong kahirapan ngayon. Economy natin bagsak. Utang ng Pilipinas 18 trillion na po. Grabe mga kababayan, 18 trillion na mahigit ang utang ng Pilipinas. Pero itong Marcos Jr. wala pong utang na loob. Wala pong wala po itong iniisip. Mag-enjoy na lang. Siguro sinusulit na lang niya mga kababayan. Ako, wish ko sa kanya, wag na siyang bumalik dito sa Pilipinas, Doon na lang siya, forever na lang siya, hindi namin kaya mamimiss Mamimiss nyo ba si BBM mga kababayan? Mamimiss nyo ba? Ako hindi ko namimiss Kaya forever na lang siya doon. Total, mahilig naman siya sa travel, wag na siyang bumalik, mag-travel na lang siya na mag-travel, di ba mga kababayan? Yan po, ito ngayon ang inaano ni Trillanes, itong mga ito ngayon. At dito, mayroon naman isa tayong kaibigan na isinama niya rin sa kanyang kalukuhan ito si Trillanes. Mga kaibigan natin. Basta pagdidiis ka talaga mga kababayan, ito si Trillanes talaga, no? Darating din ang araw na sabi nga niya makakakita ito ng katapat. Tingnan niyo mga kababayan Kasi mayroon dito sinabi si Attorney Sal Panilo na itong si Tatay Digong natuto na ito, no? Si BP Sara natuto na ito. Siguro katulad dito ngayon, 'di ba si Tatay Digong kanina una natin napanood. May sinasabi siya tungkol kay Trillanes. Para bagang pinabayaan lang ni Tatay Digong kasi hindi kasi si Tatay Digong patulay, no? Ang inisip kasi ni Tatay Digong yung mga big issue talaga, yung mga kinakailangan aksyonan, no? Kasi mapupunta ka doon sa walang kapararakan ng mga issue, di ba? Yung issue na wala namang kakwenta-kwenta, hindi makikinabang ang taong bayan, no? So nakaligtaan ni Tatay Digong na mayroon palang tahol ng tahol hanggang ngayon, ayan na kumakagat na. Kaya ito ngayon, ang sabi nga ni Atty. Sal Panilo,
ay mukhang natuto na si Vice President Sara dito. Panoorin nyo mga kababayan. Bagaman tumatak bilang isang strongman o may kamay na bakal, pinalampas daw ni FPRRD ang kanyang bashers noon. Ayon yan kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ang pagkakamaling ito raw ang nagtulak sa bise para ireklamo ang nagpakilala niyang bagman na si Ramil Madriaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Pagkakamali umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi pagsasampa ng kaso laban sa mga kritiko nito, ayon yan kay former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Yan daw ang dahilan kung bakit sa unang pagkakataon nagsampa ng legal complaint si Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilalang bagman at former security aide nito na si Ramil Madriaga. Kaya siya nagdemanda. Ang tingin niya, nagkamali ang papa niya nung mga nakaraan na pinabayaan niya sila Trillanes, banat lang ng banat, na hindi niya dinidemanda. Kaya sabi niya, didemanda ko na ito para tumigil na ito. Otherwise, pag hindi mo pinatigil yan, paulit-ulit yan. Ayon kay Panelo, hindi kapani-paniwala ang affidavit ni Madriaga, lalo na't wala umanong nagko-corroborate sa mga statement nito laban sa pangalawang Pangulo. Dapat among the security and staff, mayroon man lamang na kakilala ka. Wala. Hindi siya kilala eh. Para naman sa Duterte alay na si Attorney Jimmy Bondo, mas maganda ang ginawang legal na hakbang ni VP Sara kaysa aniya sa isang public condemnation na maaari pa umanong umani ng negatibong reaksyon. Para rin kay Bondo, presidency umano ang nakataya sa pagkakataong ito. Kaya aniya nagpa siya ang pangalawang Pangulo na idulog sa korte ang kanyang reklamo. Kasi she's finally resorting to legal processes. Hindi ba maganda yon? Pag hindi siya nag-resort, tapos mag-resort na naman siya to SOCMED na magsisisigaw siya doon, magagalit din ng tao. Matatanda ang sa administrasyon ni FPRRD, pinakulong ang isa sa mga pinakamatinding kritiko ng war on drugs na si Nooy Senator Laila de Lima matapos akusahan ng drug-related charges. Isang bagay na ibinasura rin ng korte matapos ang halos 7 taong pagkakakulong na ngayon ML Party List Representative. Bukod pa iyan sa ipinasarang media giant at pagpapakulong sa isang mamamahayag na kilalang Duterte critic na pinangunahan din ng ilang closest allies ng administrasyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan. Ha? Sige. Ito mga kababayan. So si BP Inday ngayon, ang action niya, ako para sa akin napakaganda noon. Kasi nga sumusobra na po itong mga ito eh. Tinan nyo sabi nga na Atty. Sal Panelo, walang nagko-corroborate, hindi ka panipaniwala itong si Madriaga, pero ganito nila kabilis pinaniwalaan eh. Samantalang itong 18 dating mga sundalo, 18 sila, di ba? Nagko-corroborate lahat sila. Mayroon pa silang ka-corroborate, si Saldico, at mayroon pang isa, si Sergeant Gutesa. Lahat ng mga ito nag-corroborate eh. At mayroon pa, sino? Si Diskaya, iisa mga kababayan tinutukoy nila eh. Napakarami na nito, mahigit 20 katao. At pag lumabas pa yung 100 mahigit, naku po. Ito ngayon, wala pa rin para kay Lacson, kay Suto, wala pa rin. Talaga naman mga kababayan. Kaya dito, dahil dito, teka muna, panoorin muna natin itong si ito. Napamura dito si Cathy Binag dahil dito kay Trillanes, si mga kababayan eh. Tingnan nyo po. Napaka one-sided at napaka-selective, 'di ba? Yun eh. Tapos ang ingay-ingay niya kay PRRD. Tapos sabi niya may EGK, may mga biktima. Saasan ka? Yung mga biktima ng na-rape at saka mga pinatay ng adik. Bakit hindi yun ang pagtanggol mo din? Para naman balanse ka. Obvious na meron siyang direktibo or meron siyang isang landas na gustong patunguhan. Yung obsession niya talaga sa mga Duterte. Napaka one-sided. Yon, tama ka dyan, Miss Cathy Binag. Ito po si Miss Cathy Binag, mga kababayan, ay isa po ito sa dinamay na kasuhan ni Trillanes. Oo, isa po ito si Miss Cathy Binag. Kaya ngayon, napuna siya ni Miss Cathy Binag. Napaka one-sided itong ni Trillanes. Pero parehas naman sila mga kababayan eh. Kunyari, tagapagtanggol sila. Katulad dito mga makakaliwang grupo, mga MPA, mga kababayan. Di ba mayroon tayo ditong na-interview na dyan sa Birada Aguila sa programa natin sa Isiminay, di ba? Itong dating kasama nilang MPA, mga kababayan. Kasama nila dyan sa mga kaliwang grupo ng mga wilgista, mga ralista. Siyempre, dyan sa mga MPA na yan. Iba yung leader nila, nire-rip sila eh. Di ba? Pero walang pakialam dito sa Trillanes. Paano kasi mga kababayan? Sila tatamaan din. At speaking of walang pakialam, isa pa ito mga kababayan na walang pakialam, no?
O pakinggan muna natin to sinasabi ni Senator Marcolita dito sa kanya. Yung taong bayan ang nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo punin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Yung taong bayan ang nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo punin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap. Yan mga kababayan, kahit anong kulay pa. Ito si Pinky, pink talagang kulay mga kababayan ang nakikita niya, no? Pink lang talaga. Ano bang pink? Kain tae, kain suka. Pasintabi sa mga kumakain, ha? Ito po mga kababayan, mayroon po tayo rito, mayroon pong pinost dito, itong GMA. Sabi dito mga kababayan, Lacson to ex-Marines, don't talk numbers if you can't compute the truth. Ayan ang sinabi niya mga kababayan. There is a chance between probability and certainty. Pinky's probability doesn't erase the certainty of the event that happened, the mention of probability. Thus, in fact, strengthen the certainty of the act committed because the premise of probability is nothing in the absence of the certain act in question. Mga kababayan, nireaksyonan po natin ito, tinagalog po natin. Ito ang aking reaction dito, ano ho? Saan na ba yun? Hindi ko alam kung makikita. Mababasa nyo naman siguro. Basta puntahan nyo na lang po ito mga kababayan na aking reaction dito. Sabi ko rito, kung may aligasyon na may naghatid ng malitang pera kay PBBM sa Paway, Ilocos Norte at may kinalaman ito sa pambansang seguridad, ito ay seryosong usapin. Hindi pwedeng basta palitan ng chismis o kuminto lang sa media. Kung totoo, delikado sa bansa. Kung hindi, delikado rin dahil lumalaganap ang maling impormasyon. Kaya sa halip na makisawsaw sa chismis, dapat gampanan ni Panfilo Lacson ang kanyang trabaho. Magpatawag ng formal na hearing, imbestigahan ang mga aligasyon, at ipaliwanag sa publiko ang katotohanan. Kung hindi niya ito kayang gawin, mas mainam pang manahimik kaysa maglabas ng opinyon na walang saysay. O mga kababayan, tingnan niyo po itong post ko. Komenta lang po kayo dyan sa aking post sa Facebook page natin, sa BMR, no? Kung anong inyong masasabi dyan sa reaksyon ko. Ayan, no? Basa niyo naman. Hindi na kasi may makikita niyo rito. Di ba mga kababayan, itong si Lacson, ang sabi niya rito, don't talk, no? Sabi niya, don't talk numbers if you can compute the truth. Meron pa nga ako ritong tanong sa kanya, mga kababayan eh. So, kung alam mo na pala, na-compute mo na pala ang katotohanan. Komputado mo na pala. Alam mo na pala. Bakit hindi mo iisiwalat? Tama hindi mga kababayan? Sinasabihan mo itong mga Marines na huwag kayong magsalita ng mga numero kung hindi nyo naman nakukompute ang totoo. Abay, ano palang totoo? Alam mo na palang totoo, bakit ayaw mo sa amin ibigay? Mga kababayan, sangayon ba kayo na sila lang nakakaalam ng totoo? Di ba Lacson, ang amo mo ay ang taong bayan? Supposed to be, sa taong bayan ka mag-report? At ang trabaho mo naman ngayon, bilang nag-apply ka sa taong bayan, mag-imbestiga ka. At sasabihin mo, walang mga basihan. Anong walang basihan? Si Saldico, nagsiwalat. Si Sergeant Gutesa, nagsiwalat. Yung mga diskaya, nagsiwalat. Yung siniwalat ng mga diskaya ni Saldico at ni Sergeant Gutesa, ginamit ng administrasyong ito para kasuhan yung ibang mga nabanggit na mga personalidad. Na mga pinili lang na Malacanang. Pero yung mga kakampi ng mga Malacanang, kasama na ang pinsan, si Martin Romualdez ay hindi kinasuhan.
Yan ba ang ibig mong sabihin, Lacson? Na-compute mo na ang katotohanan? Pagka lalaban, pagka aligasyon na kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez, hindi yung katotohanan? Ganun ba ang ibig mong sabihin, Lacson? Ha? Hindi ba katotohanan, Lacson, na eroplano o helicopter ni Saldico isa sa ginamit nyo noong panahon ng kampanya? So kung katotohanan yung Lacson, may katotohanan din ang mga pinagsasabi ni Saldico. Sasabihin naman, ang layo naman ng logic mo, BMR. O kung malayo pa lang ang logic ko, di pa imbestigahan nyo. Ngayon, sasabihin mo ngayon, wala, di ba? Walang katotohanan. So walang katotohanan, bakit ka nakikisawsaw? Ha? Hindi mga kababayan, di ba? Di ba ka dapat sa halip na makisawsaw sa chismis, dapat gampanan ni Pampilo Lacson ang kanyang trabaho? Tama hindi? Nakikisawsaw ka lang naman pala eh. Wala rin naman palang silbi ang sinasabi mo eh. Anong pakinabang namin? Sige nga, mababalik ba sa taong bayan yung trilyon-trilyon na pera na nawala sa bayan? Ha? Dito ba sa sinasabi mo, Lacson, na na-compute mo na yung truth? Wala na bang ghost project doon sa Bulacan na pinuntahan mismo ni Marcos? Hindi nga, Lacson. Wala na ba? Wala na bang mga anomaly? Yung sa Cebu na napakarami pong mga namatay. Dahil doon sa pinagawang mga tawag nito, depektibo na mga flood control. Hindi ba yung katotohanan, Lacson? Ha? Hindi ba yung totoo na walang mga maling project or mga depektibong project ng flood control? Hindi ba yung totoo, Lacson? So kung totoo yun, ito na ngayon, may mga tao na lumalabas na ito, saan napunta yung mga pera. Kaya pala may mga depekto ang mga flood control dahil napunta lang ang pera sa iilang tao lang at pinapangunahan mismo ng amo nyo. Amo nyo naman talaga yan eh. Sino ang hindi nyo amo? Si Marcos. Sino pa? Si Martin Romualdez. Takot na takot kayo pag nababanggit ang mga pangalan na ito. Tingnan nyo, di ba? Anong ginawa nyo kay kay Chis Escudero? Sinibak nyo. Nang sinabi ni Chis Escudero na hindi mabanggit-banggit ang pangalang Martin Romualdez, ayun, sibak. Di ba? Come on, Lacson. Huwag kami. Ang taong bayan ay mulat na mulat na. Hindi nyo na pwedeng mapaikot. Hindi nyo na pwedeng mapaikot sa inyong mga bulok na tradisyon na sistema. No? Hindi nyo na pwedeng mapaikot ang taong bayan, Lacson. Ito nga lang, Lacson, no? At mga kasundaloan, no? Hi. Yeah. How are you? Magandang hapon. Okay naman po, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina. We just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, may pasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th on the Saturday. Alam niyo mga kababayan, doon sa Saldico, binidyo niya talaga, no? May isip niyo talagang napakatalinong tao nito. No wonder, mayroon po kasi akong napanood na parang talambuhay ni Saldico. Hindi naman pala ito ganun kayaman eh. Napakagaling lang talaga nito sa negosyo. Kita niyo mga kababayan, no? Siguro naisip-isip niya na rin yan na illegal itong ginagawa nila. Balang araw, pag nagkabulilyaso, mayroon akong mga ebidensya. At yun ngayon ang mga nilalabas niya. Ang talino, ano? No wonder talaga, no? Umasenso ito. Hindi naman daw ito ganun kayamanan eh. Yung napanood ko lang sinasabi, para bang yung kanyang ama nito ay medyo hindi komportable sa mga nito noon, sa mga moves nito noon about doon sa kanilang kanyang business.
Pero nagulat na lang sila, talagang nag-ano to eh, ano talaga ito, nagtagumpay sa kanyang ginawang pagninegosyo. At dito pa ngayon, napasok pa siya sa Congress, mas lalo siyang nagtagumpay. Mas wala palang kahirap-hirap. Maging congressman ka lang, napakalaki na ng kikitain mong pera. Sa bagay, hindi ka gulat-gulat yan mga kababayan. Tinan mo si Kimbo noong araw, di ba? Nakasakay lang sa tricycle, pedicab. Pero ngayon, artista ban. Magkano bang artista ban? Yung dati mga bayong-bayong lang ang dala-dala, supot-supot lang, sandubag. Ngayon, Louis Vuitton, Chanel, si Abante. Di ba? Ang sahod pinakamalaking sahod ng isang congressman, aabot ng 334,000 a month. Kwintahin natin yan sa loob ng 36 months, 3 years, isang term, di ba? Aabot lang ng 12 million ang kikitain nila, sahod nila. Pinakamalaking sahod yun, siguro mga Speaker of the House yun. Di ba? 334. Hindi naman sila lahat yan speaker eh. Mga deputy speaker, mayroon, di ba? So sabihin na lang natin, pagpalagay na natin, yun na yun. Nasa nasa pinaka-maximum na sahod, lahat sila dyan ng mga congressman. 12 million pa rin yun sa loob ng isang term, 3 years. 12 million lang. Bakit natin nilalang? Kasi yung pinakita ni Abante na kanyang relo, mga kababayan, Robert Mill ba yun? Umabot po yun, nang ginugol po natin, 20 to 40 million ang halaga. So doon na lang sa pinakamababa tayo mag-estimate. Yung suot daw ni Abante, mga kababayan, na relo, 20 to 40 million ang halaga. Kung doon tayo magbibisa na sa 20 million, sa bababa na lang, huwag na natin puntahan pa yung 30 or 40 million, mababang estimate na lang, mga kababayan. Talo pa rin. So hindi niya kikitain sa loob ng ilan to? 3 years, isang term, yung relo niya na isang relo pa lang. Pwera pa ito sa mga sasakyan, di ba? Ang dami rin ng mga sasakyan na pinakita noon. Tinago niya nga niya eh. Private niya na yata ang Facebook niya eh. Di ba mga kababayan? Natakot sa bashing eh. O, mantakin nyo, relo pa lang, kulang na sa isang term mo. O, di ba? So, 24 million lang ang halaga sa loob ng 2 termino mo. 6 years. Mantakin nyo yan. Isang relo lang ang katumbas ng halaga ng 6 na taon mong bilang congressman. Alam nga naman di ka kumain. Ay yung mga tao pa na nag-aabang tuwing eleksyon, na huwag na tayo magpulahan dito. Sa totoo lang, dyan nga na natitint ang mga congressman eh. Kasi pagdating ng eleksyon, itong mga Pilipino, marami po, pasintabi po sa ating ibang mga kababayan. Yung iba, hindi naman humihingi, binibigyan. Pero hindi naman katulad ng isang congressman na umamin na tumanggap siya ng malita. Hindi naman daw niya hiningi, pero tumanggap siya. Diba? Ngayon mga kababayan, alam naman po natin ang mga Pilipino, di ba, pagdating ng eleksyon eh. Sorry pero sorry talaga ako. Naiinis ako talaga sa ganun. Yung bang tatanggap ka, alam mo na pag tumanggap at pag nanalo yan, alam mo na corrupt yan. Kaya isa ka sa dahilan kung bakit mayroon po tayong corrupt na mga leader. Huwag ka sanang magreklamo pagka hindi maayos ang kalsada sa lugar ninyo. Kasi pagdating ng eleksyon, tumatanggap ka eh. Huwag mong tanggapan, kayo lahat yan sa barangay ninyo. Magkaisa kayo, pakita ninyo, ay hindi kami tatanggap ng pera dito. Pag nanalo ka, ipasiminto mo itong kalsada namin. Mas matutuwa kami. Ganun sana tayo eh. Ipasiminto mo, palagyan mo ng tulay itong ilog sapa namin dito para mas mabilis kami makapunta ng bayan. Sana ganun tayo. Sana i-share nyo itong video na ito mga kababayan. At sana tulungan ninyo kami na ganito ang maging natin mga kababayan. Hanggat hindi po tayo magiging ganito, patuloy po iiyak ang karamihan sa atin. Unless mga kababayan, pag naupo po ang Duterte, sapagkat ang Duterte po pag naupo, si BP Inday Sara, mababawi po lahat ang mga ninakaw nitong mga magnanakaw ng mga politiko. Itaga nyo yan sa bato mga kababayan. Pati itong si Marcos Jr., yung 203 billion estate tax niya, malamang masisingil na yan sa panahon ni BP Inday. Masisingil na yan mga kababayan. May verdict po dyan, final and executory po yan.
Galing na po yan sa Korte Suprema. Pilit po yan tinakbuhan ni Marcos Jr., hindi po binabayaran. Kaya pagdating ni BP Inday Sara, ibuto po natin mga kababayan. Nang sa ganun, maibalik na po ang pera na ninakaw nila. Yung gold reserve ng Pilipinas na binenta nila, nasaan na ang pinagbintahan? Yung PhilHealth mga kababayan, nasaan na? Nasaan na? Yung pera nun, wala. Di ba? Kumuha na naman ulit sila, nagnakaw na naman ulit sila sa 2026 para ipangbayad nila sa ninakaw nila. Pero lahat ng ito mga kababayan, maniwala po, itaga nyo sa bato. Ibabalik ni BP Inday Sara yung tapang at malasakit. Ano yung tapang? Tapang para dito sa mga kurap. Pagbayarin ang lahat ng mga kurap sa ating gobyerno. Kaya mga kababayan, magkaisa po tayo. Nabitin tayo kay Tatay Digong. Ibalik natin. Forever na, mga Duterte na lang. Kasi sila lang naman may malasakit sa atin. Nasubukan na natin ang Dilawan, Pulahan, Marcos, Aquino. Puro parehas sila. Sarili lang nilang interes at interes ng mga mayayamang oligarko. Yun lang po. Kaya patuloy po ang bansang Pilipinas, third world country, naghihirap pa rin tayo. Pero kung si Tatay Digong nagtuloy-tuloy at si BP Sara, naku po, baka lumapit-lapit na tayo sa katulad ng Singapore at China or Hong Kong. Taga nyo yan sa bato. Maraming salamat mga kababayan sa pagbisita ninyo sa aking channel. Tingnan na natin muna rito ang mga kung mayroon mga gustong magpa-shoutout. Magbasa tayo ng comment section mga kababayan. Tingnan ko lang kung mayroon kayo dito. Kung gusto nyo po magpa-shoutout, comment kayo mga kababayan. Ayan o. Lods BMR, Inday Sara ang malakas dito sa Bulacan. Yun o. Yes sir, sabi ni Bads TV. Dapat talaga ulit-ulitin para magising ang lahat. Sabi ni Hassel, yan, hindi ko na masyado mabasa. Sinabi ko nga noon sa Quadcom si Palaka ang may Crispiatos. Sabi ni Susan Kulis. Go Inday, Sara, andito lang kami. Sulit aming suporta sa inyong walang iwanan. Hanggang dulo, Duterte pa rin. Jose Fakarsula. Yan, Fakarsula. Taga saan kayo? Yan. Ayan, sulit pa rin Duterte, walang iwanan. Mindanao, Duterte sulit, sabi ni Uling Arantun. Malakas nga talaga si BP Sara, kaso lang nandyan pa kasi si Garcia dapat masibak yan. Ayun, yan nga isa pa sa ating problema. Sabi ni Rogelio, malakas talaga si BP Sara, problema si Garcia. Los Gimbao Libot, ano yan? Yan. DDS Lover, yan. Go BP Sara, yan. Yes, Duterte pa rin sulit, sabi ni Jenny Cassini. Fatima Datuan. Ayan. Sige mga kababayan, wala naman po magpapa-shoutout. Okay na po yan. Sa sunod, pag gusto nyo magpa-shoutout, comment po dyan sa baba ang yung lugar kung taga-saan kayo. Shoutout BMR. Maraming salamat Pilipinas as always. Bye-bye!